Ang serye ay nagsisimula nang pumasok si Richard sa isang maliit na tindahan, balak magbenta ng isang lumang vinyl record. Tinitignan nito ng may-ari ng tindahan, nang ang isang kotse ay huminto sa labas na agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Makalipas ang ilang segundo, bumangga ito sa isang nakaparadang sasakyan, at ang isang lalaki sa loob ay bumunot ng baril, hinatak ang isang batang lalaki na nagngangalang Richard mula sa sasakyan. Mabilis na kumilos si Richard, ngunit ang kidnapper ay nagpaputok patungo sa kanya, kaya't napilitan siyang magtago. Naghintay siya ng tamang pagkakataon, at nang magsimula ang sasakyan na umalis, binaril niya ito at tumama ang kanyang bala, na naging sanhi para sumalpok sa isa pang kotse. Binaril ni Richard ang gunman at mabilis na lumapit sa lalaki, sinabi dito na kailangan nilang umalis agad bago pa dumating ang backup. Habang papatakas na sila, isang lalaki ang biglang sumugod sa kanila. Nabaril ito ni Richard ngunit napansin niyang ang lalaki ay isang federal agent. Nang malaman niyang pumasok siya sa isang malaking gulo, kinuha niya ang bata at tumakas. Dahil nakita sila ng isang pulis, nagsimula silang habulin. Naging matindi ang habulan, ginamit ni Richard ang lahat ng alam niyang mga taktika para makaiwas sa pulis. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala rin niya ang mga ito. Sinabi niyang tumawag siya ng tulong, at ipinaliwanag na kailangan niyang magtago dahil pumatay siya ng isang federal agent, gamit ang isang hindi lisensyadong baril. Ngunit ang bata ay nakiusap na huwag siyang iwan. Sinabi nito na may sapat na kapangyarihan ang kanyang ama upang ayusin ito. Nagmaneho sila patungo sa bahay ni Richard, at nang makarating sila sa mansyon, isang bodyguard ang lumapit. Agad na inutusan ng lalaki si Richard na bumaba ng sasakyan para sa isang search. Matapos ang paghahanap, pinayagan na silang pumasok sa malaking bahay. Ipinakilala ni Richard si Richard sa kanyang pamilya, at pati na kay Chapman Duke, ang pinuno ng security. Pagkatapos ay dinala si Richard upang makilala ang ama ni Richard na si Zachary. Isang lalaki na may malakas na kapangyarihan at impluwensya, hinalok si Richard ng isang inumin bilang isang maliit na pasasalamat sa pagligtas sa kanyang anak. Habang sila ay nag-uusap, tinanong siya ni Zachary kung ano talaga ang nangyari sa pagtatangkang pagdukot. Sinabi ni Richard na ang lalaking inupahan ni Zachary upang protektahan si Richard ay walang silbi. Dahil hinayaan lang nito ang mga kidnapper na magtagumpay. Sinabi rin ni Richard na ang kailangan lang niya ay isang lugar na matatagwan ng ilang araw, at kaunting pera upang bumili ng peking ID para makatakas. Inamin ni Zachary na alam niyang hindi ito magiging madali, at dahil niligtas ni Richard ang buhay ng kanyang anak, may utang siya dito. At kailangan niyang malaman kung sino talaga ang kaharap niya na nagligtas sa kanyang anak. Nang gabi yun, nakita ni Richard si Richard sa kanyang kwarto habang nagpipinta. Ngunit may nagbalita kay Richard na nais siyang makitang muli ni Zachary. Nang magkita sila, naupo si Richard sa harap ni Zachary nang biglang utusan ng negosyante si Paul na ilapag ang baril sa mesa. Inutusan siya ni Zachary na maglaro ng Russian roulette. Nais niyang makita kung kaya niyang sundin ang mga utos. Hindi natuwa si Richard sa ideya dahil labag ito sa batas. Ngunit ipinaliwanag ni Zachary na ito lang ang tanging paraan upang magpatuloy. Wala nang ibang pagpipilian, kinuha ni Richard ang baril, pinaikot ang silindro, at kinalabit ang gatilyo. Biglang kinuha ni Zachary ang baril at kitang-kita na nasiyahan, at tinanggap si Richard sa kanyang team. Pagkatapos, dinala si Richard sa kanyang bagong kwarto. Sinabi ni Doc sa kanya na magsisimula siya ng trabaho kinabukasan. Nang mapag-isa si Richard, masusing ininspeksyon niya ang kwarto para sa mga nakatagong kamera. Nang matiyak na walang nakakakita, kumuha siya ng nakatagong telepono mula sa kanyang sapatos, at tinawagan si Susan. Maikli ang tawag, ngunit kinumpirma niyang kasama siya sa operasyon. Ilang araw bago yon, nakaupo si Richard sa gilid ng kalsada, tahimik na pinapanood ang mga nangyayari sa paligid. Nakita niya ang isang batang lalaki na sinusubukan magnakaw at agad siyang pinigilan. Sa halip na gumawa ng eksena, binigyan niya ang bata ng pera at sinabi dito na maghanap ng trabaho. Pagkatapos nito, nakita niya ang lalaking matagal na niyang binabantayan na lumalabas mula sa isang gusali at papasok sa isang kotse. Kaya mabilis niyang tinawagan ang 110 Special Investigators, humiling na makausap ang commanding officer. Ngunit sinabi sa kanya na hindi available si Major Turner. Nang tanungin niya si Officer Powell kung maaari niyang iparating ang mensahe, naisin na tawagan siya agad-agad. Nag-usap sila ni Susan Duffy ng matagal tungkol sa isang nagpapatuloy na investigasyon federal. Ito ay tungkol sa isang kaina-hinalang negosyo ng rug import na tinatawag na Bazaar. Inaasahan ng DEA na hindi lamang rugs ang itinataguyod ng kumpanya, kundi mayroong mas masamang ipinupuslit patungo sa bansa. Ipinakita nila kay Richard ang isang larawan ni Zachary, at tinanong kung kilala niya ito. Hindi nag-atubili, itinatanggi ni Richard na may koneksyon siya. At si Steven, isa sa kanilang mga operatiba, ay inatasang magsagawa ng pagpapanggap bilang mamamaril sa pekeng pagkidnap.
Pinractice niyang gawing kasing totoo ng maaari ang atake gamit ang pekeng bala. Pati ang stage na pagpatay ng isang pulis ay bahagi ng setup, na idinisenyo upang matiyak na walang ibang pagpipilian si Richard kundi magtago. Bumalik sa kasalukuyan, handa na si Richard na isakatuparan ang kanyang misyon. Tiniyak niya kay Susan na sisiyasatin niya ang estate ni Beck para sa anumang kahina-hinalang bagay. Nang gabi yun, nang tulog na ang lahat sa bahay, kumilos siya gamit ang bubong bilang entry point. Pumasok siya sa parehong gusali kung saan naganap ang laro ng Russian roulette. Habang maingat na nagsusuri, nakatagpo siya ng isang underground cellar. Ang nakita niya ay nakakagulat, isang bagong kalahating kain na plato ng pagkain. Kinuha niya ang nakatagong telepono mula sa kanyang sapatos at tinawagan si Susan. Nang mga sandaling iyon, nakita ni Richard ang isang bracelet. Samantala, tinapos ni Susan ang tawag at mabilis na pumunta sa bodyguard ni Zachary na si John Cooper, na responsable sa pagbabantay kay Richard. Hinihingi niya ang mga sagot tungkol sa kinaroroonan ni Teresa. Ngunit bago pa man magtulakan, sumingit si Guillermo Villanueva, pinapayuhan siyang manatiling kalmado. Pabalik sa estate, sinubukang magtago ni Richard pabalik sa kanyang kwarto, ngunit nakita niya si Doc na paparating. Nang matukoy niyang patungo si Doc sa kanyang kwarto, mabilis siyang nagbago ng direksyon, nagdesisyong umakyat sa labas ng bahay kesa gamitin ang pasilyo. Maingat siya sa pagpasok ng bahay, at nang makarating si Doc sa pinto. Pumatok si Doc ng ilang beses, ngunit nang walang sumagot, nagsimula siyang magduda at pilit binuksan ang pinto, nang makita ang bintana na nakabukas ng maluwang. Inaakalang nakatakas na si Richard. Nagsisimula siyang mag-imbestiga nang biglang lumabas si Richard mula sa banyo na parang walang nangyaring anuman. Sinabi ni Doc sa kanya na nakakalap na sila ng impormasyon tungkol sa sasakyang ginamit sa pagkidnap kay Richard. Inutusan niya si Richard na imbestigahan ito, at sinabi na dapat ay nandun siya sa ibaba sa loob ng 2 minuto. Tinawagan ni Richard si Susan, at sinabi sa kanya na mauna na sa lokasyon bago siya dumating. Hindi dapat matagpuan ni Beck ang sasakyan na ginamit sa pagsabog. Kung matagpuan ng mga tauhan ni Beck ang sasakyan, inaasahan nilang makikita ang dugo at bahagi ng utak sa loob. Kung wala ito, malalaman nilang may kakaibang nangyari. Nauunawaan ni Richard ang mga panganib. Kung magsimulang magduda si Beck sa kanya, maaaring mawalan ng bisa ang buong misyon. Sa kanilang pagpunta sa impound lot, nagkaroon ng pag-uusap sina Angel Doll at Richard sa sasakyan. Sa kanilang pag-uusap, maraming bagong impormasyon si Angel na ibinunyag kay Richard na wala siyang kaalaman. Dito rin nalaman ni Richard na si Angel ay may tab monitoring sa kanya at alam din niyang dati siyang army. Bukod dito, ibinunyag ni Angel na siya rin ay dating nasa army. Mabilis na kumilos si Susan. Habang nagsusumikap si Susan na itulak ang sirasirang sasakyan, dumating sina Richard at Angel sa eksena na nagdulot ng panik kay Susan. Sa loob, sinubukan magbigay ng suhol ni Angel sa pulis sa reception desk upang makakuha ng access, at kumuha ng mga larawan ng truck. Ngunit tinanggihan ng pulis ang suhol, at sinabi nitong 2 linggo lang niya sa trabaho, at ayaw niyang matanggal. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang baril. Ngunit isang malakas na suntok lang ni Richard ang nagpabagsak sa pulis, nagpatuloy sila ni Angel sa pagpasok sa lot. Natagpuan ni Angel ang truck na kailangan niyang kuhanan ng larawan. Ngunit may napansin siyang isang sasakyan na kamukha ng sasakyan ni Richard. Habang tinitingnan nila ang sasakyan, nakita ni Angel na sira ito. Samantala, si Susan ay nagtatago sa ilalim ng sasakyan, sinisikap na manatiling tahimik. Sinusubukan din niyang kunin ang screwdriver na nakatambad sa labas. Nang makita ni Richard na inaabot ito ni Susan, isinom niya ang screwdriver sa ilalim ng sasakyan gamit ang kanyang binti. Bukod dito, dahil pinalitan na ni Susan ang mga plaka, sinabi ni Richard na isa lamang itong ibang sasakyan. Pagkatapos ay inihatid na ni Angel si Richard sa bahay ni Zachary. Nang sinubukan niyang magpahinga at humiga, pumasok si Zachary at sinabi nito na may trabaho sila na kailangan tapusin. Samantala, sa gym ay nagkaroon ng tensyonadong pag-uusap si Richard at Paul Van Hoven, o kilala bilang Paul. Tinanong ni Paul si Richard tungkol sa kanyang bench press numbers. Ngunit sinabi ni Richard na sa weightlifting ay hindi nasusukat ang lakas. Sa halip, hinamon ni Richard si Paul ng arm wrestling upang patunayan ang lakas ng isa't isa. Tinanggap ni Paul ang hamon. At habang ginagamit nilang pareho ang buong lakas, biglang binitiwan ni Richard ang kamay ni Paul, aksidenteng natamaan nito ang kanyang ilong, kaya nagalit si Paul. Habang naghahanda silang maglaban, dumating si Doc at pinigilan ang labanan at tinapos ang away. Pagkatapos, inatasan ni Doc si Richard ng isang trabaho. Kailangan niyang mag-transport ng isang truck patungo sa isang drop-off location sa New London, Connecticut. Ang sasakyan ay susubaybayan gamit ang GPS, kaya't hindi pwedeng magdeton si Richard. Ipinagbabawal din sa kanya na inspeksyonin ang kargamento. Pakiramdam ni Richard na isa na naman itong pagsusulit, kaya't tinawagan niya si Susan.
Ipinaliwanag niya na kailangan nilang matukoy kung ano ang laman ng truck nang hindi magdududa ang sinuman. Hindi nagtagal ay nagkita sila para sa isang inspeksyon. Binuksan ni Guillermo ang truck at natuklasan na mga rub lang ang laman. Dumating din ang kaibigan ni Susan na si Dick Lunert, kasama ang kanyang asong K9. Ngunit matapos ang masusing paghahanap, wala silang nakita ni anumang droga o ibang bagay. Patunay lang na isa itong pagsubok kay Richard. Di nagtagal, nakarating si Richard sa drop-off location. Pagkatapos ay sinabihan siya na sumakay sa ibang truck at bumalik sa warehouse. Pagbalik niya, si Angel ay naghihintay. Hindi siya nagtitiwala kay Richard, at ipinapakita niyang may hinala siya. Iniisip ni Angel na nagsisinungaling si Richard tungkol sa kung sino siya. Hindi na hinayaan ni Richard na lumala pa ang sitwasyon. Bago pa magawa ni Angel ang anuman, hinawakan ni Richard ang ulo ni Angel at binangga ito sa mesa, tinapos siya ni Richard sa isang galaw lang. Hinatak ni Richard ang katawan papunta sa ilalim ng mesa para magmukhang normal. Pagkatapos ay lumabas siya. Nasa labas na si Doc. Nang tanungin ni Doc kung bakit siya matagal, sinabi lang ni Richard na hindi tumigil sa kakakwento si Angel. Hinatid siya ni Doc pabalik sa mansyon ni Beck, at binanggit ang tawag ni Angel kay Beck, sinasabing may balita ito. Nagkunwari si Richard na wala siyang narinig na mahalaga, sabay itinago niya ang kamay na may dugo. Nakarating sila sa mansyon, at habang kumakain si Richard ay biglang pumasok si Doc, at sinabi na may tanong si Beck tungkol sa voicemail ni Angel dahil hindi sumasagot si Angel sa telepono. Sinabi ni Beck na ang mensahe ni Angel ay nagugnay sa plaka ng pickup truck sa isang pamilyar na grupo, ngunit ang description ni Richard tungkol sa kidnapper ay hindi tumutugma sa kahit sino mula sa grupong iyon. Nagsimulang magduda si Beck, ngunit iminungkahi ni Richard na maaaring kumuha ng bagong mga tao ang grupo. Pumilit siya na humingi ng mas maraming detalye, ngunit tumanggi si Beck at pinapunta na siya sa kanyang kwarto. Samantala, tinawagan ni Richard si Susan at sinabing magkita sila sa ilog sa tabi ng mansyon sa hating gabi. Nang gabing yun, lumabas si Richard at lumangoy sa kahabaan ng baybayin. Nang magkita sila ni Susan, sinabi ni Richard ang tungkol sa katawan ni Angel Doll, sinabi nito na tutulungan siya ngunit kailangan niya rin mag-imbestiga tungkol sa nawawalang undercover agent na si Teresa. Sa bodega, umakyat sila sa bakod at razor wire. Sa loob, ipinakita ni Richard kay Susan ang katawan ni Angel Doll at sinubukan nila na hanapin ang nawawalang agent. Nanatili siyang kalmado, kinuha ang laptop ni Angel, at binuksan ito gamit ang fingerprint niya. Wala silang nahanap na impormasyon tungkol kay Teresa na ikinainis ni Susan. Ipinasok nila ang katawan ni Angel sa trunk ng isa sa mga sasakyan ni Beck at binala ito sa container. Habang nililinis ang dugo, dumating ang isang truck. Nang pumasok ang dalawang lalaki, nagtago sila ni Susan at pagkatapos ay inambush nila ang mga ito gamit ang crowbar at bat. Tinapos nila ang dalawa at itinago nila ang mga katawan sa container bago pinauwi ni Susan si Richard. Naghubad ng damit at lumangoy pabalik sa mansyon ni Beck, at ilinagay sa bag ang baril ni Angel at itinago sa bato bago ito nagpatuloy. Kinabukasan, nagpanik si Beck tungkol sa dalawang nawawalang drivers. Nag-alok si Richard na tumulong, kaya sinabi ni Beck na ihatid si Richard sa bayan para mamili at bantayan niya itong mabuti. Samantala, si Richard ay lumabas mula sa store na may dalang shopping bag, ngunit nakatagpo ng tatlong dating kaklase. Ang leader ng grupo ay kinuha ang bag niya at tinapakan ito, sinira ang toy gun sa loob. Dumating si Richard at binalaan silang iwanan si Richard. Ngunit nang tumanggi sila, nakipaglaban si Richard sa tatlo, at iniwan sila sa lupa. Pagkatapos, sa isang ice cream parlor ay ibinunyag ni Richard ang tungkol sa negosyo ni Beck. Inamin ni Richard na si Julius Maccabee ang namumuno sa negosyo ng kanyang ama at siya ang kumokontrol sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Nang bumalik si Richard sa mansyon ni Beck, naghahanda na sina Beck at Doc na umalis nang dumating sila. Naglalagay si Doc ng bag sa trunk at sinabi ni Beck kay Richard na ipinadala ni Angel ang address sa Hartford at agad silang aalis para tapusin ang mga nais mang kidnap kay Richard. Pinadala ang impormasyon ni Susan gamit ang email ni Angel. Naantala si Richard at sinabing kailangan niyang magbanyo. Pagpasok sa loob, dumaan siya sa kitchen entrance upang kunin ang baril ni Angel. Nang makarating sila sa address sa kalagitnaan ng gabi, inutusan ni Beck na tapusin ang buong gang. Nang lumapit sina Doc at Richard sa safe house, pinaniwala ni Richard si Doc na mukhang madilim at abandonado ang bahay. Gamit ang pagkakataon, tinutukan ni Richard ng baril si Doc at tinanong kung nasaan si Teresa. Tumanggi si Doc na magsalita. Sinabing papatayin siya ni Maccabee kapag nagsalita siya. Walang alinlangan, binaril ni Richard si Doc sa ulo. Alam niyang naghihintay si Beck sa labas at nakikinig sa mga senyales ng labanan, kaya't pinaulanan niya ng bala ang lahat ng mga pader. Nilagyan niya ang microwave ng mga aerosol cans, itinakda ang timer sa 30 segundo, at tumakbo palabas. Ang bahay ay sumabog sa isang fireball na nagmukhang totoo ang labanan.
Tumakbo pabalik si Richard sa kotse at sinabi kay Beck na magmaneho. Habang sila ay tumatakas, inireport niya na patay na si Doc, sinasabing sila ay inambush. Ibinigay niya kay Beck ang baril ni Angel, sinabing isa sa mga umaambush ay maaaring nakalimutan ito. Kaagad itong nakilala ni Beck, at napagdesisyonan niyang si Angel ay isang traidor. Sinabi rin ni Richard na ang dalawang nawawalang driver ay bahagi rin ng ambush. Sinabi ni Beck na napanalunan ni Richard ang kanyang bonus, at ipopromote siya kapalit sa posisyon ni Doc bilang kanyang kanang kamay. Sa daan pabalik sa bahay ni Beck, tinawagan ni Beck si Julius Maccabee para sabihin na trinaidor siya ni Angel Doll at patay na si Doc. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Beck kay Richard kung sino si Maccabee. Samantala sa cabin, dumating si Richard at sinabi sa kanila na ang lahat sa Hartford ay ayon sa plano. Nababahala si Susan na nasira ang Dea safe house, at nagalit si Guillermo na pinatay ni Richard si Doc para lang palitan siya. Ipinakita kay Richard ang larawan ni Maccabee, at nagulat si Richard. Si Maccabee pala ay si Quinn, ang lalaking akala niyang napatay na niya. Sinubukan tanungin ni Susan si Richard kung bakit nais niyang patayin si Quinn, ang kwento ay lumipat sa isang flashback. Si Richard ay isang solo military police investigator. Tinawagan ni General Leon Garber si Richard para sa isang kaso, at sinabi na tutulungan siya ni Sergeant First Class Dominic Cole dahil marami siyang trabaho. Binanggit din ni Garber ang isang maagang bersyon ng magiging 110th Unit. Nang dumating si Cole, nagsimula siyang magulat para sa duty, at sinabi ni Richard na tawagin na lang siyang Richard. Habang ipinapaliwanag niya ang kaso, napansin niyang tinitignan siya ni Cole at tinanong kung ano ang problema. Sinabi ni Cole na narinig na niya ang tungkol sa mahigpit pero makatarungang reputasyon ni Richard. Kinumpirma ito ni Richard at ibinigay sa kanya ang case file, tinanong niya kung bakit iniisip niyang nagbibente si Garowski ng mga blueprint. Agad na iminungkahi ni Cole na pinilit siya na gawin ito. Nasa kanyang 40s si Garowski, wala siyang criminal record, at may pamilya kaya't hindi siya mukhang uri ng tao na gagawin ito ng kusa. Habang naghihintay, ibinahagi ni Cole, na dati siyang naghahunting ng elk, kasama ang kanyang ama na pumanaw 5 taon na ang nakalipas, ngunit patuloy pa rin siyang maghahunting.